Ito yung part 2 regarding sa cheater. Alam nyo bakit ako galit na galit sa ganun? Kasi nangyari sa akin eh. Nangyari sa akin. Yung father ko nag-cheat sa mother ko. Nasira yung pamilya namin nang dahil sa pag-cheat. Bale, kinalimutan kami ng tatay ko. Wala naman na yung tatay ko. Nasa langit na. Na wala na dito sa mundo. Na tinalikuran niya kami ng dahil lang sa babae. Alam nyo ba guys, sinasabi ko nga, yung babae sanay pumatol sa may asawa, kahit pa yan anong sasabihin mo, papatol at papatol pa rin yan sa may asawa. Di yan madala kasi sanay yan. Sanay yan. I know someone like that. Sanay siya. Marami siyang ginagamit na dahilan. Kesyo ganyan, kesyo gano'n, hindi na masaya yung lalaki sa asawa, kesyo may sakit yung asawa, kesyo gano'n, nahulog yung loob ko. No! Alam mo kasi sa sarili mo na may asawa yung tao. Hindi sila hiwalay. Buo yung pamilya nila. Andyan ka, ibig sabihin nang dahil sa'yo, masisira ang pamilya nila. Kasi ganun nangyari sa father ko eh. Na okay yung mother and father ko. Pumasok ito si Bitka. Ngayon, kinausap siya na may asawa at alam niya na may asawa and intact yung family, pumasok pa siya sa relasyon. Nakipagklandian pa siya kay lalaki. So ngayon, si lalaki, imbes maayos niya yung problema niya sa asawa niya, hindi niya na maayos. Mas lalo na siyang maaaliw sa'yo kasi ikaw ang nandyan eh. Inaagaw mo na yung time at atensyon niya, diba? At pagmamahal niya. So, nakakalimutan at lumalayo na siya sa asawa niya. Imbes, alam mo may asawa, kung may problema man o kung ano man problema nila mag-asawa, hayaan mo sila mag-ayos, hindi papasok ka sa relasyon na yun para si lalaki ay lumayo sa asawa. Maling-mali yun, katalandian yun at katihan yun. Kasi ganun din nangyari sa tatay ko. Pinipilit niya yung sarili niya. So ngayon, ang nangyari, nung sawa na siya sa tatay ko, naghanap na naman siya ng iba, lalaki. O, diba? Anong tatawagin mo dun?